Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayunmay hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Miyerkules sa 3 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. Sa mga nangyayari sa ating paligid, maging sa ating pong mga sarili, napansin niyo po ba na habang tayo po ay naghahangad ng maraming bagay, lalo na sa mga material na bagay sa mundong ito, lalo naman tayong nagugutom. Ibig sabihin yung para bang hindi talaga hindi tayo nakakaranas ng kabusugan. Pag sinabing kabusugan, yung contentment. Kasi yung nakikita naman natin na sa nangyayari, na kahit gaano karami ang pera mo, hanggat hindi ka nananalig kay Kristo, hanggat hindi si Kristo ang tinatanggap mo, magugutom at magugutom ka. At walang anumang dami ng pera ang makakatugon sa iyong pangangailangan. Kahit gaano kayaman ang isang tao, hindi niya kayang palakasin ang kanyang sarili gamit ang pera o anumang material na bagay sa mundong ito. Kaya laging sinasabi ni Kristo, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang nananalig sa Kanya ay hindi na magugutom o mauuhaw ang lumalapit sa Kanya. Kaya tingnan natin mabuti kung sa nangyayari ba o sa mga natatamo natin sa tagumpay, tayo ba ay lalong napapalayo sa Diyos o dahil dito tayo ay mas napapalapit at naniniwala sa Diyos? So nasaan tayo dito? Sana nandun nga tayo sa punto na hindi natin kakayanin nang wala si Kristo. Hindi natin kakayanin. Kahit yung man lang, yung bang pagsisimba, yung hindi mo kakayanin ang isang araw na wala kang misa. May mga lugar, dala rin ng pagkakataon, na hanggang ngayon hindi sila nakakapagmisa. Hindi sila nakakapagsimba. Either mayroong gera
o mayroong sakuna. Pero sa atin, maayos tayo, magandang kalagayan natin, pero mas pinipili natin ang lumayo kay Kristo. Na para bang minsan sa karanasan natin na walang kinalaman ang pananampalataya sa kinakaharap nating krisis. Para bang sana wag mong isipin na walang kinaugnayan at walang magagawa ang pagsisimba natin para malampasan mo ang iyong sitwasyon. Parang yung bagamat sinusuportahan natin ang mga tigil pasada, no? Pero sana po sa mga manggagawa, sa mga nagtatrabaho, sana mas makita ninyo yung pangangailangan na kumain at tumanggap ng katawan ni Kristo para lalo kayong mas maging malakas at matatag sa inyong ipinaglalaban. Dahil kung hindi, baka talaga tuluyan tayong manghina. Ginagawa naman ni Kristo ang lahat para tayo mabuhay, para tayo maligtas. Pero kailangan din maging matatag tayo sa ating pong pananampalataya. At isa dyan ay yung pananampalataya natin na si Kristo ang tinapay na ating tinatanggap araw-araw. Amen.